Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Reynisha G. Agustin at malugod kayong tinatanggap sa Tunay na Kalayaan Podcast. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isang tanong na bumabagabag sa marami. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan? At paano natin ito ginagamit ng may pananagutan? Tara, simulan na natin. Madalas nating naririnig na ang kalayaan ay ang karapatang mabuhay at kumilos ng ayon sa kanilang niloloob. Totoo ito, na tayo'y malayang magdesisyon at humubog ng ating buhay. Ngunit hindi ibig sabihin ito na walang hangganan ng ating kapangyarihan. Ayon naman sa pilosopong si Robert Johan, isang napakahalagang karapatan ng isang tao ang kalayaan. Walang sino man ang pwedeng humadlang o pumigil sa anumang naisin at gawin ng kanyang buhay. Dalawang uri ng responsibilidad. Una, ang kalayaang kaugnay ng malayang kilos-loob. Ito'y pagkilala na tayo'y malayang kumilos batay sa ating konsensya. Pero dala nito ang pangalawang responsibilidad, ang kakayahang tumugon sa pangailangan ng sitwasyon. Halimbawa, kahit gusto mong lagpasan ang pulubi, pipiliin mong tumulong sa nangangailangan. Dito, sumasabay ang sariling kagustuhan at tawag ng lipunan. Dalawang aspekto ng kalayaan. Unang aspekto, kalayaan mula sa o freedom from. Ito'y pagiging malaya sa mga hadlang gaya ng makasariling interes, katamaran, kapritso, at pagmamataas. Pangalawa, kalayaan para sa o freedom for. Dito, inuuna natin ang kapakanan ng iba. Dalawang uri ng kalayaan. Una, free choice o horizontal freedom. Ito'y tungkol sa malayang pagpili sa kung saan ano ang alam ng taong makakabuti sa kanya. Pangalawa, vertical freedom o fundamental option. Ito naman ay tumutukoy sa pangunahing pagpiling ginagawa ng isang tao. And again, magandang buhay sa inyong lahat. My name is Reynisha G. Agustin, your podcaster in Tunay na Kalayaan Podcast. Lagi-lagi niyong tatandaan, bago mo hingin ang iyong kalayaan, tiyakin mo kaya mo itong pangatawanan. Thank you for listening. Have a good day.